Hello kaibigan, andito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong vlog. Ngayon, gagawa tayo kaibigan ng ubi pandesal. Pagsabayin na natin, dito mo rin kukunin sa timpla na to. Ubi pandesal, cheese pandesal, at saka yung pandesal na tagdudos na di baston. Yun ang gagawin mo. Tapos kaibigan, pakiramdaman mo, araw-araw ka gumawa nun, 1 linggo. Kung alin yung mabinta, cheese pandesal, o kaya ubi pandesal, o kaya tagdudos. Yun ang, doon ka mag-focus. Kung mabinta sa'yo yung cheese pandesal, doon, kasi sa akin, mabinta dito yung cheese pandesal, yung tagsa size. Size ang binta ko doon, tapos, ang putol ko doon, 50 grams. Kaya, ngayon, kaibigan, ito na, haluin na natin. Mayroon na tong asukal, margarin. Yung margarin nito, kaibigan, lusawin mo para mabango ha. Doon sa kawali, lusawin mo. May margarin na to, may sap, may asin, oil. Huwag kang maglagay ng lard. Kasi kung masakatagalan kaibigan, pag gumagawa ka ng tinapay, alam mo na yung tinapay na oil lang nilalagay at saka lard. Iba ang tinapay na lard ang gamit saka oil. Sa katagalan, mapansin mo yan. Kagaya sa akin, sa katagalan, mapansin ko kung lard ba ang nilagay o oil. Itong ginawa natin pandesal ngayon, wala tong lard, oil lang. Ang timpla nito kaibigan, nasa dulo ng video nito. Kosta, kompleto na to dito, nasa planggana. Ngayon kaibigan, imikos-mikos na natin para di na tayo magtagal. Ganyan lang yung alo. Kaibigan, pag ako, may mixer na ako, pero kailangan, dito mo muna haluin sa planggana bago mo ilagay sa mixer para yung mixer mo di masira. Tsaka alam mo, mahalo kagad yung asukal at saka tubig, malusaw mo. Para maganda yung tinapay mo. Ganyan lang kaibigan, oh. Ganyan lang kaibigan, paghalo. Kaibigan, yung sinabi na masarap ang tinapay ng labadura at saka sa mixer, di ako naniwala yung kaibigan. Mas masarap pa rin yung sa mixer. Tsaka yung sa mixer, matagal siya tumigas kaysa sa labadura. Pansinin mo kaibigan, wala namang mamalaking bikiri na naglabadura. Ang gamit ng mamalaking bikiri, malaking big shop, malaking nagtitinapay, di ba, mixer? Kaya huwag kang maniwala dun sa sinasabi nilang masarap. Ito kaibigan, yung pandesal ko, subukan mo. Kaibigan, pag follower kita, subscriber ka, pag lumakas yung pandesal mo, message mo naman ako para kung party ka lang Manila, papasya lang kita pag pumunta ako ng Maynila. Kasi halos alam ko yung lugar dyan sa Maynila. Paikot-ikot na ako nagtrabaho dyan. Party kang Manila, dadaanan kita. Kung lumakas yung pandesal mo. Ayan na ang ubi pandesal natin kaibigan. Cheese pandesal, pinaikot na natin. Hintayin na lang natin na maluto. Tuturo ko sa'yo kung pwede na siyang figurahin natin. Kaibigan, kung yung gamit mo hindi spiral mixer, magbawas ka ng tubig. Kasi ang tubig nito, medyo basa talaga to. Kasi pag mixer ka, wala namang problema dito kung isakto mo sa timplang basa sa tubig ko. Pero kung maser ang gamit mo, mag-adjust ka ng tubig. Kasi di mo ito mapasada. Patay mo na. Yan, kaibigan. Luto na yan, kaibigan. Kukunin na natin yan. Huwag mong sobrahan sa ikot yan. Pag nasubrahan sa ikot, pangit ang tinapay mo. Parang tira-tira na yan na yung malagkit. Mabilis tumigas tinapay mo dyan. Ganyan lang, sakto lang.
Kaibigan, ito na yung ube cheese pandesal natin. Ito yung cheese pandesal natin. Kasi depende kasi yan sa tao. Kaibigan, yung iba maarte, ayaw na sa may kulay. Pero ito kaibigan, ang ilagay mo dito, food color at saka flavor. Favorite. Yun, magandang flavor yun dito, panpalasa. Ito, wag mo na to lagyan flavor. Ito kaibigan, pag ang gamit mo mixer, wag mo na to paangatin. Figurahin mo na diretso, baka pag pinaangat mo pa to, mahirapan ka magbaston. Malagyan ng hangin yung baston mo. Kaya kaibigan, kung maser ang gamit mo, pangatin mo muna ganyan, no? Para lumambot siya. Para maganda yung pandesal mo, malambot. Kasi pag pinigura mo kagad yun, matigas yun. Pag mixer ang gamit mo. Pero pag maser. Pero pag mixer, ganito na. Sigurahin mo na dito to. Kasi malambot na to eh. Mixer ang gamit ko eh. Ganyan. Ganyan lang. Ganyan lang magbaston. Ako kaibigan, ganyan lang ako magbaston. Wala namang hangin sa ilalim eh. Tagdudos lang to. Gawin natin. Yung iba kaibigan, ganyan magbaston. Ayaw ko yan, natatagalan ako dyan. Parehas lang naman ito. Ayan o, mabilis pa. Pag isang sako, gano'n ang ginagamit ko, natatagalan ako ron. Ganito, kahit isang sako, saglit lang yan sa akin. Oh. Yan kaibigan, oh, pinagulong na natin sa pulbos. Yan. Ay, ano muna natin to? Tambay muna natin para pagputol natin, malambot, tsaka malambot yung pandesal mo. Pangatin muna natin. Huwag mo itong diretso putulin. Pag pinutol mo to kagad, matigas to. Kailangan ito, tambay muna natin. Mga 10 minutes o 5 minutes, pwede na. Pag tingin mo ganyan, malambot na. Ito, ang putol ko nito kaibigan, 50 grams. Ang binta ko, 6 isa. Di na ko lugi dun. Malaki na tubo mo dun. 50 grams ang ano nito, ang timbang, tapos size isa. Di okay lang magkulang ng gramo kaibigan, wag lang magsobra. Ganyan, no? Sa una lang yan kaibigan, pag nagtimbang ka, matagal. Bagal ka, pero sa katagalan, pag nasanay ka, mabilis ka na. Normal na sa hindi ka nagtitimbang. Kaibigan, ito na naman yung ube cheese pandesal natin. Ganon din ang timbang nito kaibigan. 50 grams. Kaibigan, ganito lang magfigura ng ube cheese pandesal. Cheese lang ilagay mo kaibigan, huwag mo nang lagyan margarine kasi dito sa kabalat mo, yung sa tinapay mo, mayroon ka na nilagay na favorite. Logi ka na kung maglagay ka pa ng margarine dito at cheese. Kaya ganito lang, pagfigura ng ube cheese pandesal. Okay. Kaibigan, magfigura ng cheese pandesal kaibigan, ganito para di ka mahirapan. Para makita mo rin yung tinapay mo. Tiyan mo. Ito kaibigan na. Mikos mo lang yan. Tiyan mo. Ganyan lang kaibigan, paghila nito. Ito, ihila mo dito, ganon mo. Ganyan, pahila mo dyan. Ganyan mo, hampas mo.
Ganito magfigura, kaibigan. Hindi mo pwede ganituhin yung pagfigura. Ganyan talaga. Ganyan lang. Sa tuna pandesal, tuna bread, ganito rin figura. Kaya ganyan, kaibigan, figura mo. Di ba? Maganda sa cheese pandesal, kaibigan. Subok ko na yung lasa, tinikman ko, masarap siya, ganyan, Lagyan mo ng margarine para malasahan mo margarine at saka maalat-alat at cheese. Di ba? Masarap sa pandesal may margarine. Ilagyan mo na. Nagrereklamo pa yung customer mo, natukukulangan ba sa palaman mo, kaibigan? Sabi mo bukas, lalagyan ko na sa ilalim yung peanut butter. Tingnan ko lang, magreklamo pa siya. Ganyan, kaibigan, Lagi ka mamaya na. Kaibigan, ganyan, lagyan mo sa gitna ng cheese. Yan. Pag naluto to, kaibigan, masarap to. Maglalasa yung margarine at saka cheese. Yan. Kaya mabinta to sa akin, kaibigan. Yung isang customer ko nga, kaibigan, matanda na. Ang layo pa daw ng bahay niya. Sinadya lang niya yung cheese pandesal. So, sabi ko naman sa kanya, pagdating niya dito, wala akong cheese pandesal. Ginawa. Sabi ko sa kanya, bukas kuya, balik ka, pero di pa sigurado. Ganyan, kaibigan. Tapos ganyan. Diba? Ganyan ka magfigura. Tiklupan mo lang yan dyan. Kaya ganyan ang figura sa cheese pandesal. Kailangan ilapad mo para di ka mahirapan. Kaibigan, bago mo lagyan ng pulbos, banyahan mo muna ng gatas para madikit yung pulbos. Ganyan, para pandagdag din sarap sa tinapay mo. Makinis yung mo, cheese pandesal at saka hindi makita yan. Ganyan, kaibigan, ganyan lang ako magawa ng cheese pandesal. Bubudburan ko lang sa taas yan, ganyan, tatakpan ko lang yan. Ganyan. Di ba, ganyan lang kaibigan, paggawa ng cheese pandesal at saka ubi pandesal. Ganyan, kaibigan, 12 lang ang laman ito kasi tagsa-size to. Sakto lang yan sa distansya. 12 lang ang laman yan. Ito yung ubi pandesal natin, kaibigan, Tapos na magfigura. Paangatin na natin. Hintayin natin mamaya pag-angat, tapos salang natin. Kaya na po, figura niya. 12 lang laman sa tag 50 grams. Tag sa size. Tapos, kaibigan, ito na yung tagdudos natin yung pandesal. Ganito lang yung magputol, kaibigan, Ganyan. Kailangan para mapantay yung putol mo, gamit ka ng gramuhan. Kaibigan, ito, importante ito. Kasi pag ito ang ginamit mo sa pandesal, pag ganyan, malaki ang mata, pangit yung pandesal mo. Ito ang importante sa pandesal pagputol ka. Para pag ganon mo, maganda yung pandesal mo, hindi maliit yung mata. Katulad ng katabi mo, malaki ang mata, pangit talaga yun. Kaya, kaibigan, ito, puputulin na natin, Pag baguhan ka, ito lang panukat mo, ganon mo. Kasi ganyan mo, Pag ganyan mo, 25 grams. Yan, 25 grams. Gaganyan ka. Pagdating ng 5 putol o kaya 6, balik mo uli para tingnan mo kung nagbago ba yung putol mo. Ganyan lang. Ganyan, 2, 3, 4, 5, Timbangin mo. Kung desidido ka, 25 grams yan. Ganyan, Pag marami kang pinuputol, ganun ang gagamitin mo para hindi magbago yung putol mo. Hindi maliit, malaki, maliit. Ganyan, timbang ka, 25 grams. Putol ka ng 5, 6.
Pagdating ng anim, lagay mo 50 grams, 25 grams, Ito ang maganda sa pandesal, kaibigan, pag nagputol. Huwag kang gumamit ito. Pangit yung pandesal, malaki mata. Ganyan, kaibigan, ganito, pag nagsalansan ka, mabilis. Kumuha, dito sa kabila, 3. Ito, 2. Tapos ito, ilagay mo to sa gitna, ganyan. Diba, mabilis lang. Kuha ka ng 3, 2 sa kabila. Sabay mo to bagsak, Diba? Kuha ka ng 3. Palit-ulit na lang to, ganyan. Para mabilis ka magsalansan. Diba? 3 dito, 2 dito. Diba? Tapos 2. 3, 2, 25 ang laman. Ayan. Diba? Mabilis lang magsalansan. Pandesal, ito yung ubi pandesal, ito cheese. Ito yung tagdodos natin pandesal. Ito yung tagdodos natin pandesal. Tapos yung cheese pandesal, yung ubi pandesal. Kaya ganyan, kaibigan, pag gumawa ka, sabay-sabayin mo na. Tapos ito, kaibigan, ito yung Spanish ko, hindi pa to na vlog. Sinabay ko lang ngayon, nagpahabol ako kasi bestseller ka ito eh. Ate, kaibigan, di ako naniniwala na nagsabi yung matanda at saka bata. Kaibigan, pag ganyan na yung pandesal natin, kaibigan, ganyan Yan. Ipuin mo lang, pag hindi na siya bumabalik-balik, yan, lulutuin na natin. Kaibigan, ganyan na. Tingnan mo yung laki, kaibigan, Ganyan, lulutuin na natin to, yung ubi at saka yan. Kasi pag nasubrahan sa angat yan, kaibigan, pangit ang lasa ng tinapay mo. Hindi kagaya nung sa lubong, sakto angat, masarap siya. Kaibigan, ito na yung ubi pandesal natin. Ito yung pandesal natin, tagdodos. Tapos ito yung cheese pandesal natin, Yan, Pag nagluto ka, kaibigan, huwag mo masyadong tustahin kasi pag natusta na, wala na siyang lasa. Para sa akin, wala na lasa kasi wala nang dagtay. Tuyo na siya. Ganyan, Ito yung cheese pandesal, kaibigan, Maganda tingnan sa ilalim. Tsaka malasa siya. Diba? Pag biniak mo siya, andyan na yung cheese, nandyan na yung margarine. Pag kinain mo, malasa talaga siya. Tapos ito yung ubi pandesal, kaibigan. Malasa din to kasi may flavor na to dito, flavorit, ubi. Tsaka may cheese na to sa ilalim, cheese pandesal, Ganyan, Tingnan mo yung ano niya, huwag masyadong tustahin, kaibigan, ganyan lang, Medyo basa-basa pa sa ilalim. Para yung lasa, gatas, itlog, tsaka dito, malasahan mo. Tingnan mo tong, yung pandesal mo, ganito lang luto. Toasted sa taas, toasted dito. Para siyang labadora. Kasi ang gamit ko nito, mixer. Ganyan, Tingnan mo yung ilalim. Lasahan mo na lang anong lasa pagkatapos mong gumawa, kaibigan, ganyan, Yan. Yan, tapos na tayo sa ubi pandesal natin, sa cheese pandesal, at saka sa pandesal na tagdodos. Kaibigan, kung may tanong ka sa mga timpla, may problema ka sa bikiri mo, i-comment mo lang ako para sagutin kita sa messenger. I-video call kita, usap tayo. Kaibigan, hanggang sa susunod na iba-vlog natin, paggagawa ng tinapay. Saka huwag mong kalimutan, kaibigan, i-subscribe mo ako, pa-share na rin para yung mga kasama nating mga katulad nating panadero at saka baker, matuto sila sa timpla ko. Tsaka kung may problema sa timpla nila, babaguhin nila, matuto din sila sa mga timpla ko. Tsaka, kaibigan, i-subscribe mo ako para lahat ng video ko lalabas sa YouTube channel mo. Kasi kaibigan, hanggang susunod natin vlog. Marami pa tayong vlog mga tinapay. Okay, salamat.